Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Well, for me, ang main mistake na nangyayari madalas sa mga watchers or mga nanonood, kaya bakit hindi lumalambot yung ex nila? Yung ex nila hindi nagiging weak, hindi nagiging vulnerable, at hindi, parang walang effect yung mga pinaggagawa nila. And the main problem is, okay, I will tell you, this is a paradox. When we say paradox, it's the depth of understanding the psychology of paradox. May mga twists kasi na sobrang lalim at sobrang hirap i-explain sa inyo. Pero to sum it up, para siyang magic na kailangan yung maintindihan. And I will clarify it to you. Minsan kasi na-over-strategize kayo at sa kaka-strategy ninyo or kaka-strategize ninyo, you are waiting for a definite 100% result. But that shit is not happening at all. And what is the problem? Here is the reason why. I will tell you and I will explain to you the depth psychology of this thing. Ito yung pinaka-rebuttal ko sa lahat ng mga clients at sa lahat ng mga watchers sa inyo na nanonood na matitigas ang ulo. Kung akala nyo mababalik nyo ang ex nyo gamit ang mga strategies na pinapanood nyo sa YouTube videos, ko or ng ibang mga YouTubers na gustong ibalik ang ex nyo, o ibang mga dating coaches or breakup coaches, kung akala ninyo ang mga strategies nila ay 100% or ang strategy ko mismo, lahat kami, ay effective, I will tell you, no, it is not. Walang effective sa mga pinagtuturo namin kahit isa. Sa totoo lang. Ayan, para matapos na ang confusion, ang dami kasing mga titling na nakasaad na, nakalagay na, babalik ang ex mo pag ganito ginawa mo. Ito ang strategy para ang ex mo. Tapos, ang dami mga chu-chu-chu, di ba? Yung, i-post mo yung ganito, ganyan. After 4 days, mag-post ka ng ganito. Tapos, bigla kang mag-private ng account. Tapos, bigla kang gumala, mag-picture ka ng flower para mag-selo siya. Yung mga shit na ganun, parang ang dami mong alam, di ba? Sa kakaaral mo ng how to get your ex back. Halos gumraduate ka na sa mga punyetang strategy and traps na mga yan. But I will tell you the truth. Ako ang pinaka magde-debunk sa mga strategies na tinuturo namin. Kadalasan, yung mga yan hindi effective. Bakit? Dahil ba scammer kami sa mga tinuturo namin? Mali. Actually, tinuturo namin tama. Ang tanong, bakit hindi effective yung mga yan? Dito nyo kasi siya nami-misinterpret. Ang nangyayari ngayon, para kayong mga playing coach sa basketball. Na kapag ito yung coach na ginawa nyo, gusto nyo yung resulta agar-agaran. Na gusto nyo yung resulta is equivalent siya ng mathematical equation, which is not. Ano ang nagiging problem? Bakit ang mga strategy na pinapanood nyo sa amin hindi effective? Simple lang. Ang reason kung bakit hindi effective lahat ng strategies na pinapanood mo mula sa amin ay dahil yung mindset mo is hindi pa siya na-fix. Hindi ko alam kung paano to, pero sabi ko nga paradox, di ba? Ibig sabihin psychology, depth to ng psychology. Simple lang to, my man, my girl. Simple lang to. First, ayusin mo yung sarili mo. Kapag inayos mo ang sarili mo, hindi ka na naging needy. Yung tipong, okay, imagine yourself na hindi ka na needy, hindi ka na napapraning tungkol sa ex mo, meron ka ng freedom tungkol sa ex mo, at higit sa lahat, meron ka ng confidence over your ex. Na kahit tipong makita mo ang ex mo, wala nang trigger, wala nang sakit, sasabihin mo, oy, ex ko na lang yan. Parang meron kang pride over your ex. Kapag ang bagay na to, nararanasan mo na, yung mga strategy na pinagpapapanood mo, dun sila magiging effective. So, paano? Kapag ang mindset mo is how to get your ex back, lahat ng strategies na pinanood mo, hindi magiging effective. Kasi yung mindset mo, mali. Para kang gumagawa ng trap, pero hindi mo nahuhuli yung tinatrap mo.
Kasi alam niya yung trap mo. 'Di ba? Para kang gumagawa ng trap sa isang daga, pero yung daga hindi siya tanga. Ang ginagawa ng daga, kinukuha niya yung keso dun sa trap, pero hindi siya pumapasok dun sa trap. Ang nangyayari dito, para kang gumagawa ng isang patibong na ikaw din ang lugi kasi siya din ang nananalo dun sa patibong mo dahil kada patibong mo, kinukuha lang niya yung keso, pero hindi mo siya nahuhuli sa trap. Kung gusto mo na maging effective yung strategy mo, yung keso, lagyan mo ng lason. Para pag kinuha ng daga, kahit kainin niya yung keso, mamamatay siya. Yun yung tamang trap. Yung trap kasi na ginagawa nyo is maglalagay kayo ng keso, kukunin ng daga yung keso. Pero ang trap na tinutukoy ko is maglagay ka ng keso at lagyan mo ng lason. Doon pa lang siya magiging effective. So paano yun? Ang ibig kong sabihin, let go of your ex. Huwag mo siyang itrap sa mga shit na ganito strategy, ganyan strategy. Pwede niyo sabihin na, Coach, yung sinabi mo sa mga ano mo. Oo, yun ang sinabi ko, pero pilit kong pinapaalala sa inyo. Huwag niyong ibalik ang ex niyo. Ibalik ninyo ang sarili ninyo. Huwag niyong ibalik ang ex niyo. Ibalik ninyo yung sarili ninyo. Dahil hindi naman talaga nawawala yung ex nyo. Ang nawawala ay ang sarili mo. Kung mababalik mo ang sarili mo, lahat ng strategies na napanood mo, dun pa lang sila magiging effective. Kapag meron ka ng kalayaan deep inside, wala ka ng bitterness, wala ka ng insecurity, meron kang freedom na makita siya, hindi ka natitrigger, hindi ka nabubuisit, ang nakikita mo lang sa kanya is para siyang musmus na bata na ex mo lang, at mas matalino ka, mas mature ka, mas better ka sa kanya. Kung meron kang confidence na malaya ka, kung meron kang confidence na napakataas ng level of psychological freedom mo, then definitely, that is the main key. Ang kakulitan nyo na, ang mindset nyo na ibalik ang ex nyo ay never pang naging effective. All my life of coaching them, kahit ituro ko lahat ng strategies, as long as, Coach, gusto kong bumalik ang ex ko, gusto ko ganito, dapat bumalik, dapat ganito, ganyan, bumalik. And that thing will make you more and more obsessed about getting your ex back. You are just making a trap and your ex laughing at you. Kasi kinukuha niya yung keso, at pagkatapos yung trap mo, walang sense. Pagkatapos kunin ng ex mo yung keso, ikaw naman mukha kang tanga dahil wala kang nahuhuli. Pero nawawalan ka ng keso. And that is why, ang keso, lagyan mo ng lason. Ang ibig kong sabihin from that analogy comparison, ang ibig ko sabihin dun sa, yung illustration ko na yun, ang ibig ko lang sabihin ay, ibigay mo yung kalayaan niya. At kapag binigay mo yung kalayaan niya, yun yung pinakalason. Ang kalayaan niya ang magiging lason para manghina siya at bumalik sa'yo. Dahil yung kalayaan na yun, kapag binigay mo sa kanya, dun niya marirealize na kailangan ka niya. At paano niya marirealize yun? Kapag pinakita mong confident ka after ng breakup, kapag pinakita mong ma-pride ka after ng breakup, at kapag pinakita mong malaya ka, masaya ka, may freedom ka, at willing ka na mag-step up sa life mo para mas maging better person, yun yung freedom na meron ka, dun niya marirealize na, oh, itong ex ko ay kailangan ko. But for that reason, let's have one-on-one coaching. Maybe you want to talk to me, seeking for wisdom and matalinong advice, give me a message sa page ko. Thanks for watching.